Topic po natin tungkol sa kidney disease. Yan talaga ang problema natin sa Pilipinas. Ang dami nagkakasakit sa kidney, ang dami nagda-dialysis. I think more than 80,000 nagda-dialysis. So, meron kasi tayong mga Pilipino, mga bad habits na ginagawa natin, nakakasira sa kidneys natin, pero hindi natin alam na nakakasira pala, hindi natin pinapansin. Para ngayon, kumain lang kami sa restaurant. Grabe talaga pag sa restaurant, iba yung alat. Grabe yung alat na nilalagay sa pagkain natin. Kaya kung pwede nga talaga, kumain na lang sa bahay. Anyway, 16 bad habits. Number 1, malakas uminom ng alak. Yung talagang binge drinking, naglalasing. Kasi pag iinom ng alak, ang trabaho ng kidneys, alisin yung mga harmful substance sa katawan, kasama na rin yung alcohol. So, ang alcohol, hindi lang nakakasira sa liver, nakakasira rin sa kidneys. Isa pang problema sa alak, pag inom tayo ng alak, ihi ka ng ihi. So, ihi ka ng ihi, hindi mo alam na dehydrate ka na. So, hindi talaga nakakadami ng tubig yung alak na dehydrate ka. Pag dehydrated, hindi maganda sa kidneys. Isa pang problema, may tinatawag na hepatorenal syndrome. Ibig sabihin, pag yung liver nyo nasira dahil sa pag-inom ng alak, pag nag-liver failure, yung kidney makikisabay na rin. Parang yung mga organ na yan, nag-uusap eh. Pag nag-liver failure, sasabihin ng kidney, o sige, makikisira na rin ako. Total, nasira na yung liver. May ganung mga sakit. So, iwas sa sobrang alak. Number 2, bad habit, hindi umiinom ng tubig. Ang daming kababaihan natin, siguro 2 baso, 3 basong tubig lang sa isang araw. Hindi po pwede ngayon. Kailangan ng kidneys parang toilet yan. Laging fina-flush. Dapat flush ng flush sa umaga, inom ng tubig, sa tanghali, sa gabi, paggising sa madaling araw, paggising sa umaga, 1 baso, 2 basong tubig. Gusto mo hugasan ng hugasan yung kidneys natin. Bakit? Sa dami ng alat na kinakain natin, sa dami ng toxin, sa dami na kung ano natin na lalagay sa bibig natin. So, walang masama na inom ng maraming tubig. Sabi ko nga, 8 to 12 glasses of water in a day. Pwede po yan. Maximum 16 glasses or 4 na litro. Hanggang 4 na litro lang, tama na. Pinakamarami na yan, huwag na natin masyadong sobrahan. Baka bumagsak ang sodium. Hindi rin pwede sobra labnaw. So, stay hydrated, malabas yung mga dumi sa katawan. Pag kompleto sa tubig, makakaiwas sa kidney damage, kidney stones, bato sa bato, di ba? Kidney stone, tubig din yan. Lalo na yung mga nag-exercise, nagba-boxing, o yung nagmamassage ng malakas. Pag nadudurog ang mga muscle natin, diba, dapat maraming tubig. Kung hindi, magbabara yan. Pag nadurog yung mga muscle, magbabara yan sa kidneys, magra-rhabdomyolysis, parang hazing rhabdomyolysis, kidney failure. Kaya parang tinutulak mo na yung dumi kasi nga kung nasobrahan ka sa bugbog, meron din yan problema. Number 3, bad habit, pinipigilan ng ihi. Oo, tayo mahilig magpigil. Siyempre, ang gusto ng kidneys, pag puno na yung pantog, 200cc, 250cc yung bladder natin, iihi mo completely. Tsaka dapat yung ubos na ubos yung ihi. Walang matitira. Kasi kung may matitira, mag-iipon yung bakterya. Tapos pag ihi mo, ipon na naman yung bakterya. Pag kulang ang tubig mo, di ang panghi-panghi ng ihi, ang malabo, mabula, maraming bakterya, maamoy, ammonia, mabilis mag-UTI. Pag nag-UTI sa pantog, mag-UTI sa kidneys, pwede masira ang kidneys. So, kailangan, pag maraming inom ng tubig, maraming ihi. Tsaka pag pinipigil mo ihi mo, hindi lang UTI problema, hindi lang kidney problem, pwede rin humina yung bladder. Yung pantog, yung muscle ng pantog, hihina rin kung masyado nag-expand. Number 4, bad habit, inom ng over-the-counter medicines. Yan, maraming may guilty dito. Taas ang kamay. Inom ng pain reliever. Konting sakit ng ulo lang, mefenamic acid na, ibuprofen na, kung ano na iniinom, hindi po maganda.
lagi ko nga sinasabi sa inyo, yung pain reliever, pag talagang nireseta ng doktor, pag sobrang sakit talaga yung ulo, o sobrang sakit ang ipin, pero otherwise, wag araw-arawin ng pain reliever. Siguro 1 day, 2 days lang. At most 1 week. Pero kung di naman masakit sa ulo, masamasahin na lang o tiisin na lang. Hanggang paracetamol siguro, pwede as a pain reliever. Yung paracetamol, di lang pang lagnat, pwede pang pain. Pero yung mga mefenamic acid, ibuprofen, iba pang mga diclofenac, lahat yan, pwede makasira ng kidneys. Kasama yung aspirin Pero kung may sakit ka sa puso, kailangan mo aspirin, wala tayong choice. So, binabantayan natin. So, wrong medications, babantayan. So, magkonsulta sa inyong doktor, susundin yung doktor nyo. Number 5, matamis masyadong kinakain. Sobrang matatamis. Pag sobrang tamis, sobrang donut, sobrang sugar, iced tea, milk tea, prone for diabetes. Alam natin, pag magka-diabetes kayo, yan ang number 1 cause ng kidney failure. Ang diabetes, number 1 cause ng kidney failure. Number 2 cause ng kidney failure, high blood. Dati yung high blood mas nagko-cause ng kidney failure. Ngayon, diabetes na. Isa pa, kung masyadong maraming sugar, fructose ang kinakain natin, tataas din ang uric acid. Pag tumaas ang uric acid natin, pwede maging uric acid stone, magbabara sa kidneys. Pag nagbara yung mga bato-bato sa kidneys, hindi na makakalabas yung ihi, makikidney failure tayo. So, sobrang tamis. Number 6, kailangan bantayan ng blood pressure. Huwag hayaang high blood. Diba, sinabi ko, high blood ang number 2 cause ng kidney damage. So, ang blood pressure dapat wala pa sa 140/90. Actually, 140/90, ayaw na nga ito ng kidney. Gusto ng kidney, 130/80 and below. Yan ang gusto ng kidney, 130/80 and below. Diba? 120/80, mas maganda. Tapos, kung may high blood, inumin ng gamot. Kailangan nyo yung gamot sa high blood. Safe yung gamot sa high blood. Sasabihin, Dok, ayoko minom ng gamot sa high blood, masisira kidneys. Hindi nga Pag hindi mo nga ininom yung gamot mo sa high blood at sa diabetes, doon nga masisira yung kidneys. Kasi nga ang taas ng blood pressure mo. Hindi kaya ng kidneys yung mataas yung presyon. Nahihirapan siya. Nagkukulang yung parang hirap siya, sumisikip yung daanan niya. So, kailangan inumin yung maintenance mo ng gamot sa high blood at diabetes. Pag na-control na yung blood pressure, mas relax. Tsaka may mga gamot na pampagaling ng kidneys. So, mga ACE inhibitor, mga angiotensin ARB, mga losartan, enalapril, captopril, valsartan, binibigay yan kung may konting kidney failure. Nakakatulong siya. Nakaka-relax ng kidney pa nga yun. Yan ang binibigay. Pero dapat stage 1, stage 2 lang. Yung kidney doctor nyo lang ang magsasabi kung paano inumin. So, number 6, high blood control. Number 7, ito maraming guilty ngayon. Lalo na pag holidays. Sobrang protina kumain. Yan. Maraming Korean beef ngayon, di ba? Na nakikita ko, uso. Tayong mga lalaki, above 50 years old, may prostate problem, di ba? Bawal na protina, konti na lang. Konting meat na lang tayo. Diba? Excessive protein, lalo na yung protina na galing sa baboy, baka, yun ang pinakaayaw ng kidneys. Ulitin ko yung protina na galing sa steak, beef steak, baboy, baka, lechon, yan ang ayaw ng kidneys. Yan din ayaw ng prostate. Yung lumalaki ang prostate, takot tayo sa prostate cancer, konti lang meat. Kung kakain kayo, konti-konti lang. Mas maganda yung protina ng isda, pwede rin protina ng manok, pero mas maganda kung bukod sa protina ng isda, mas maganda protina ng gulay. Anong protina ng gulay? Broccoli, may protein yon. Cauliflower, spinach, may protina yon. Munggo, mataas sa protina. Tokwa, tofu, diba? Protein, itlog, protein din. Yogurt. So, lahat to, protein source, pero mani, protein din. Mani, itlog, munggo, broccoli, protein source na hindi galing sa baboy at baka. Yan ang okay sa kidneys, yan ang okay sa prostate. Kasi pag sinobrahan mo yung protina, yan ang number 7 bad habit natin,
Ano mangyayari? Ang protein, maraming toxin, nitrogen, ammonia, at ito pa, pag marami kayong protein, let's say kumain ka ng all you can eat na all meat, o yung parang 1 pound steak, yung talagang 3 beef steak siguro, yung kidney mo, ituturo ni Dr. Montemayor, magaling na kidney specialist. Sabi niya, yung kidney mo, kung dapat ang trabaho niya ay lakad-lakad lang, magja-jogging siya, tatakbo siya ng mabilis. Baga sa tao, overtime. Nag-overtime ka. Yung kidney mo parang naka-hyper siya, overdrive mode siya. At yung kidney mo nag-hyperfiltration. Sa dami ng protina, hirap na hirap yung kidney mo. Medyo hanggang leeg siya sa trabaho. Kaya pag ituloy-tuloy mo yung protein mo, kidney damage, kidney failure. Pag ihi, may protina. Alam niyo ano mangyayari pag ihi niyo may protina, mabula. Para siyang yung tang, alam niyo yung tang or 8 o'clock na juice, nilagyan niyo na marami, di ba masyado mabula? O yung iced tea na mabula, parang gano'n ang ihi natin. Yun may protein yun, sabihin may kidney damage. Kaya pag kayo may kidney damage, meron na kayong stage 1 kidney disease, stage 2, stage 3, ano mo sasabihin ng kidney doctor nyo? Sasabihin niya, bawas protina, masyashock kayo. O sasabihin niya, bawas protina. Ang protina nyo na lang, hindi na ganito kalaki. Siguro ganito na lang kalaki. Matchbox na lang. Sasabihin niya, ang protina nyo, kumuha kayo ng pork chop, siguro kalahating pork chop, tapos durugin mo ng maliliit yung pork chop. Gawin mo na lang daw giniling. Giniling na lang na konting-konting protina, ilagay mo na lang sa kanin mo, ganun lang kababa ang protein. Ayaw na ayaw nila ang protein pagka may kidney disease. Kasi nga, lalong tataas yung creatinine. Kita nyo. Kaya habang wala pa tayong kidney problem, wag na natin pahirapan yung kidney sa sobrang protina. Konting warning lang ha. Tanong nyo sa mga kidney specialist nyo. Yung normal kain lang. Normal protein, normal kanin, normal gulay. Number 8, walang exercise, lagi nakaupo, trabahong tamad, kulang sa circulation. Okay? Pag laging nakaupo, hindi naglalakad-lakad, walang galaw-galaw, ano mangyayari? Tataas yung blood pressure mo, di ba? Laging nakaupo, di ba? Pati diabetes, tataas, tataba ka. Di ba? Laging nakaupo, walang circulation, hindi maganda rin sa kidneys. Lalo na pag overweight, lalo na kung high blood. Okay? So, dapat may moderate exercise. Sabi ko nga yung lakad-lakad, 10,000 steps, 7,000 steps a day, maganda na yun. Number 9, maling pagkain. Yan, syempre, di ba? Tulad na sinabi ko nga, yung protina, konting bawas, processed meat, ayaw talaga ng processed meat. Yung mga hotdog, ham, salami, bologna, hamon, langgonisa, sobra kasi alat. Fast foods, punong-puno fast foods ngayon, no? Sarap. Fried chicken. I-check nyo yung, nagulat ako sa salt content nung isang fast food chain. Hindi ko babanggitin yung fast food chain. Ang salt content niya parang 1 gram. 1 gram of salt per 2-piece chicken. Sabi ko, paano naging 1 gram to? Kasi 1 gram lang limit mo sa araw eh. Yung 2-piece chicken, 1 gram na daw. Sabi ko, paano nangyari to? Pero, pag bumili ka ng manok sa palengke, niluto mo lang, parang 300 milligrams lang. 1/3 lang yung alat. Pero pag ginawa mo ng chicken na nasa fast food, yung maraming balot-balot, tapos tinikman ko nga yung balot niya, asarap ng balot niya. Ang alat pala talaga. Sobra talaga. Nung wala nakita, nung nakita ko, sobra alat. So, pag yung manok binili nyo, kinain nyo, hindi pa siya maalat. O yung baboy, kinain nyo, hindi pa siya maalat. Pero pag pinarases mo, ginawa mo ng hotdog, ginawa mo ng luncheon meat, ginawa mo ng langgunisa, ginawa mo ng ham, ginawa mo ng fast food, super dami ng pinapatong na pampalasa, na pampaalat. Okay? Katulad kanina yung kinain namin chicken na alat. Oo. Anong gagawin natin? Exercise, inom maraming tubig. So, 9 yung pagkain. So, more vegetables, more fruits, apples, green beans, carrots, pwede yan. Walang problema. Kanin, pwede yan. Tapos yung protein source,
from plant protein. Yung sinabi ko kanina, yun ang magandang pagkain. Number 10, syempre, bawas alat. Nako, para bawas alat, kumain sa bahay. Yun na lang talaga. Kain sa bahay, ano yung maalat sa atin? Junk food, super alat, di ba? Junk food, delata, super alat. Noodles, super alat. Sabi ko, di ba? Ako, yung noodles ko, pag kumakain ako instant noodles, tinatapon ko yung sabaw. Yung noodle lang kinakain ko, pampabusog. Seasoning, toyo, patis, bagoong, sobra alat. Suka na lang or kalamansi. Suka, kalamansi o hot sauce na lang ang ilagay nyo. Magugustuhan nyo na rin naman eh. Talong with suka, imbis na talong bagoong. Isa pa, yung mga sauce natin, di ba? Adobong sauce. Beef steak sauce ang aalat nito. Kaya pag pinuno mo, konti lang. Kailangan medyo matabang-tabang. Ha? Kasi sodium intake dapat 2 grams per day lang. Oh, pero ang Pilipino, hindi 2 grams a day. 8 grams a day tayo. 4 times. Kaya siguro winner tayo sa kidney failure. Ang dami nagda-dialysis, ang dami humihingi ng pang-dialysis. Paano nga? Sa alat ng kinakain. Number 11 tip, kung merong sakit, may UTI, may pulmonya, may mga sakit, gamutin agad. May tonsil na bacteria, o either magpatingin sa doktor, baka lang bibigyan ng antibiotics or supportive therapy para sa lagnat. Pag nagamot ng maaga yung mga infection, mas hindi masisira ang kidneys. Kasi hirap din yung kidneys pag may sakit tayo. Okay? Number 12, kailangan kompleto ka sa vitamins and minerals. Dapat kompleto. Kaya yung pagkain medyo parang yung Japanese diet, ang ganda, di ba? May gulay, may karne, may isda. Di ba sabi ko mga Japanese very healthy. So, pakonti-konti pagkain nila, pero kompleto sila. Complete meal. Tayo, kanin lang, tsaka tuyo. Hindi mako-complete meal. So, para sa kidneys, kailangan may vitamin B, may vitamin D, dog, tsaka magnesium. Ito yung tatlong vitamins and minerals na magkailangan ng kidneys. Number 13, hinay-hinay sa kape. Siguro 1 baso, 2 basong kape. Wag naman 6 na basong kape. May konting pag-aaral. Pag sobrang caffeine, di ba, nakakakabog. Nakakakabog, nakakaihi. Di ba? Ang caffeine, nakakaihi din siya. Madidehydrate ka. Tumataas din konti ang blood pressure, heart rate. So, pag sobrang kape, baka hindi rin ganun kaganda. 1 to 2 cups lang. Number 14, dapat kompleto tulog at bawas stress. Kasi pag puyat ka na at super stress ka o night shift ka pa, ano mangyari kung puyat tayo? Taas ng blood pressure, di ba? Pag puyat, mabilis heart rate. Kung puyat, parang lutang tayo, di ba? Lutang, hirap, di ba? Hindi makaisip, may vertigo. So, pag kulang ang tulog, mas mataas ang BP nyo at mas mataas ang blood sugar nyo. So, bawas stress, matulog, relax sa gabi. Number 15, syempre smoking, bawal. Kasi smoking, ang mga smoker, hindi lang lung cancer ang kalaban, hindi lang kidney cancer. Ang smoking, nakita nilang smokers, 2 times higher risk for chronic kidney disease. Mas mabilis masira kidneys ng smoker kumpara sa smoker. Ayon sa pag-aaral. And number 16, tip ko, ito, number 16, dapat mag-exercise, pero wag din sobra. Wag yung marathon na 30 kilometers kung di ka naman sanay, di ba? Wag din masyadong boxing. Boxing yung nabubugbog kasi. Yung talagang bugbog masyado. O yung hazing. Ang dami nagki-kidney failure sa hazing. Yung boxing kasi nadudurog yung muscle. Hazing, pinapaddle yung sa puwet, sa hita, nadudurog yung muscle. Pag nadurog po yan, saan pupunta yung mga durog na protein? Sa kidney lalabas. Hindi nga makalabas sa kidney. Kaya magra-rhabdomyolysis, kidney failure. Yan nga sabi ni Manny Pacquiao Every fight niya, pag umihi siya, itim daw ihi niya Actually, brown yun Oo, kaya masisira ang kidney. Kaya dapat inom agad ng maraming tubig para ma-push mo yung... Kung malapit na mag-kidney failure, tubig talaga panlaban. Para tingnan nyo yung mga may kidney disease. Stage 1, stage 2. Yung early stage, 3 liters a day sila. Oo, para talagang umandar lang. Kasi pag nag-kidney failure, wala nang ihi.
Pag hindi na umihi, lagot na tayo. Paano pa lalabas yung dumi? Dialysis na tayo. Okay? So, yan ang mga babantayan natin. Ano ang 16 na? Yan po, mga habits sa pagkain, basically sa bahay, bawasan na yung alat. Ha? Pwede mag-oatmeal kung gusto nyo. Bawas na sa processed meat. Konti-konti lang. Ano ang warning signs ng kidney failure? Okay? Kidney disease warning signs. Maga ang muka, puffy. Maga ang paa, manas. Makati yung balat. Pag-ihi, maraming bula. Mabula siya, foamy. At hindi nawawala yung bula. Okay lang may bula yung ihi pero dapat nawawala. Pag hindi nawawala, laging parang iced tea yung sa toilet bowl, pa-check ang urinalysis. Check kung may protina yung ihi. Dapat wala. Yung ihi, kumukonti. Pag kumukonti, bad sign na to. Okay? Minsan may muscle cramps, may fatigue, yung tulog, pati, siyempre, pag hindi na maganda yung labas ng dumi sa katawan, parang naiipon na sa utak. Problema din sa pag-iisip. Kung kidney stones naman ang problema, napakasakit ng kidney stones. Diba? Dito, pag umihi, sa may singit, sa may likod. Tapos, pag kidney stones, tignan nyo yung ihi nyo, ha? Paglabas ng ihi, baka may nahulog na bato. O, pag tumunog yung toilet bowl na think, pag tumunog, tingnan nyo ano yun. O, kasi kung may bato, may kidney stones ka. Mabuti na ilabas, kung magbara. Diba? Ang makakalabas lang siguro, 2 mm, maliliit lang. So, anong problema sa kidney stone, kidney failure? Yung mga tinuro ko sa inyo, inom lang na maraming tubig. Anong check-up kailangan? Blood test, CBC, creatinine, ultrasound ng kidneys. Medyo mahal ultrasound. Pero siguro 1,000, 2,000. Pero urinalysis, malaking bagay. Urinalysis, CBC, creatinine, gamutin ang high blood, gamutin ang diabetes, gamutin ang UTI. Magpapacheck tayo sa kidney specialist. Ngayon, yung mga nagko-comment na, Doc, mataas na creatinine ko. Doc, medyo mataas na at pumupunta na ako sa kidney doctor. Anong gagawin ko pampababa ng creatinine? Hindi po ganun kadali Pampababa ng creatinine, yung mga gamot na sinasabi ko, yung mga ARB, mga losartan, depende sa doktor nyo. Bawas protina, yung maliit na karne na lang. Imbis na all you can eat ngayon, cannot eat na talaga. O maraming bawal. Later on, kahit mga may potassium foods, bawal na rin. Pati saging, pag sa dulo-dulo ng kidney failure. Pero ang shortcut ko lang, kung mataas ang creatinine nyo, ito lang talaga pinaka-shortcut. Kailangan magpa-check sa nephrologist, kidney specialist every 3 months. Walang shortcut Every 3 months, kailangan talaga magpa-check walang shortcut. Ito, yung tinuturo ko, okay naman. Pero dapat binabantayan yung creatinine every 3 months. Yung doctor nyo ang mag-a-adjust. Kasi oras na tumaas na yung creatinine, umabot na ng ilan? 100, 200, 300. O yung number, kung yung isang number 1, 2, 3. Pag umabot na ng mga 500, 600, dialysis na yun. Oo. Mahirap na pigilan kung umakyat na siya. So, habang wala pa tayong sakit, bawas na sa alat, sisinga ako doon sa kinain ko So, tanggalin na lang yung mga nakapatong sa manok, yung mga balot-balot, yung pinaka-chicken na lang kainin natin. Okay, sana po nakatulong tong video. Ingatan ng kidneys, mabilis gamutin pag wala pang sakit. Oras na tumaas na yung creatinine, 50% sira na ang kidneys. Bad news yun actually, tunay po yun. Oras na tumaas na yung creatinine, halos kalahati na sira or more than kalahati sira na So sabihin nyo, ang creatinine, konting taas pa lang naman Pero bago siya tumaas, may damage na So habang wala pang damage, pa-urinalysis, makita may protein +1, +2, ingat na. Bawas protein na, healthy diet na, para at least matapos natin yung buhay natin without going through dialysis and kidney failure na 80,000, 90,000 na kababayan natin. Yan ang pinakasakit sa ngayon. Ingat po. God bless po. Pwede kumain, hinay-hinay lang. Okay, salamat.